right now, isa sa mga mahalagang topic ang pag-uusapan natin, and that is about red flags. Yes, mga red flags sa isang relationship. Nako, alam niyo pag sinabi nating red flags, 'di ba parang stoplight 'yan. Pag stoplight, merong green, orange at saka red. Pag green, go. Kapag orange, wait. Kapag red, stop. Ganon. At kapag nakakakita tayo ng mga red na sign, parang napapatigil talaga tayo. Kasi it's either you need to stop or it's a warning for you that danger is coming. Ganon. Kaya sa relasyon, meron din ganong. Parang danger is coming. Kaya yung mga red flags, kailangan natin yan makita. Kasi yan yung mga warning sa atin whether we should proceed sa relationship or we need to stop. Or if we will proceed, kailangan mas malalo tayong maging mapagbantay at mas mag-ingat. Okay? So, eto na nga ang mga top 10 na mga common red flags sa isang relationship o sa partner mo sa buhay. Hindi natin sinasabing ito lang to, pero base sa maraming tao na nakasalamuhan natin, nakausap natin, ito yung mga common red flags na madalas na makikita sa relationship. Number 1 na red flag dyan ay ang pagiging secretive, okay? Isa sa mga red flag ay ang pagiging secretive o pagiging malihim ng isang tao sa iyo. Bakit nga ba na ituturing natin ito na red flag? Kasi ako naniniwala that honesty is the best policy. So therefore, kapag ang isang tao ay may tinatago sa iyo, may inililihim sa iyo, ibig sabihin meron siyang ayaw mong malaman. At bakit ayaw mong malaman? Kasi baka hindi mo na siya mahalin o kaya naman baka hindi mo na ituloy yung relationship. Kaya yung pagiging secretive, yung pagiging malihim ng isang tao is actually a red flag. Lalong-lalo na sa society natin ngayon, sa generation natin ngayon, na ang dali-daling magsinungaling, 'di ba? Madaling magsinungaling pag halimbawa sasabihin mo na lang na single ka, ganto. Tapos magpapalit ka lang ng profile mo, tapos ipipeg mo lang yung sarili mo na ganto. Lalong-lalo na dun sa mga tao na madalas na-assign hindi dun sa hometown nila, 'di ba? Ang daling magsinungaling ng ganun. At karaniwan yung mga taong nagloloko talaga, malihim sila eh. Ayaw nila na pinapakialaman yung mga buhay nila. Ayaw nila na tinatanong sila ng mga too personal and too lalim na mga questions. Kasi ayaw nilang ma-dig deep kung ano ba talaga yung meron sila. Kasi nga, hinahide nila yung katotohanan na yun. At saka, red flag din talaga yung mga taong malihim. Kasi paano ka mag-build ng trust sa isang tao na pinaglilihiman ka? 'Di ba? Paano mo siya kikilalanin? Paano mo siya pagkakatiwalaan? Eh, hindi mo nga siya mapagkatiwalaan kasi hindi mo siya lubusang kilala. At the same time, ikaw din na gusto mong magtiwala sa kanya at gusto mo ring i-open up yung sarili mo sa kanya, hindi mo ma-open up kasi parang may pader dahil napakamalihim na isang tao na ito. So, para sa akin, ang isang relasyon that is built in honesty and openness would be so strong. Pero ang isang relasyon na puro paglilihim, madaling pabagsakin. Kaya, isa sa mga red flag talaga sa isang relasyon at sa isang partner ay yung pagiging malihim nila. At saka 'di ba? Ang dami kong at saka 'di ba, kapag malihim yung isang tao, parang nakakabawas ng credibility sa isang relationship. Parang dahil hindi mo kilala yung isang tao, hindi mo maibuhos lahat kasi lagi kang may doubt na baka ganito siya, baka ganito siya. Sa sobrang dami niyang mga lihim, hindi ka rin makapagbitaw talaga ng lubusang pagmamahal mo sa kanya. So, warning yan sa atin, red flag yan sa atin kapag may mga taong sobrang mga malilihim. Number 2 na red flag is the lack of time. Yung taong walang oras para sa'yo, tanan, red flag yun. Ito regardless kung long distance relationship ba kayo o magkasama kayo, regardless, 'di ba? Kinakailangan ng isang taon talagang nagmamahal ay marunong magbigay ng oras. Okay, balansehin rin natin, 'di ba? Hindi rin naman ibig sabihin na nagbibigay ng oras, ibibigay niya na lahat ng oras. Pero naniniwala tayo na yung mga totoong nagmamahal at talagang ready sa relationship ay ready rin magbigay ng oras. Laging gumagawa ng paraan para magkaroon ng oras, nag-e-effort para magkaroon ng oras. I'll give you a fact.
Alam nyo, ang time kasi, wala naman niyang effort na ibibigay sa atin. Gets ninyo? Time alone cannot do anything to resolve an issue o to work out a relationship. Pero tayong gumagamit ng oras, dapat marunong tayong gamitin siya sa tama. At lalong-lalo na kapag gagamitin natin siya para sa taong mahal natin. Why? Because for me, the biggest expression pa rin ng pagmamahal ng isang tao sa iyo ay yung paglalaan niya ng oras. Kaya nga, di ba, madalas tayo nafo-fall dun sa mga tao na nagbibigay sa atin ng time. Madalas nai-inlove tayo sa mga tao na nandiyan lagi para sa atin, nakikinig, nagbibigay ng oras, di ba? Someone who just want to listen and be by your side. Minsan kahit hindi siya yung pinakagwapo, hindi siya pinakamayaman, hindi siya yung peg mo talaga, hindi siya yung standard mo, pero dahil lagi siyang nandyan sa'yo, dahil may time siya para sa'yo, nahuhulog yung loob mo. So, ang isang tao na walang oras para sa'yo is a red flag. Why? Because you will question, mahal ba talaga ako ng tao na ito? Kasi kung hindi niya ako nabibigyan ng oras, ibig sabihin may ibang mas mahalaga para sa kanya. At kung may ibang mas mahalaga, sino yung mas mahalaga na yun? Kasi dapat, the moment na pinapasok niya ako sa buhay niya at in a relationship kami, automatic mahalaga ako. At dahil mahalaga ako, bibigyan niya ako ng oras. So, red flag yung mga taong hindi marunong magbigay ng time. Again, regardless kung long distance kayo o magkasama. Kasi kahit naman LDR kayo, time can be worked out, diba? Kahit sabihin pa na long distance kayo, hindi rin ibig sabihin nun is meron ka ng excuse para hindi magbigay ng time. Kasi nga, pwedeng gawin ng effort para sa mga taong mahal natin. Kahit pa umaga doon, gabi dito, vice versa. Alam nyo, para sa mga taong totoong nagmamahal, ako naniniwala na kaya nating gawin yung mga bagay kahit na parang imposible na. So, ang isang tao na hindi nagbibigay ng oras sa'yo, questionable yun. And for me, that's a red flag. Lalong-lalo na kapag kayang-kayang gawa ng paraan. Halimbawa, magkasama kayo, tapos alam nyo naman yung work time ng bawat isa, alam niyo yung schedule ng bawat isa, tapos there are a lot of times na pwede kayong magkasama, pwede kayong mag-effort na magkasama kayo, pero hindi niyo ginagawa ng effort. Instead, gumagawa siya ng excuse after excuse, kaya hindi kanya namimit at hindi kanya nabibigyan ng oras. For me, mga ganong tao is red flag. Kasi hindi nag-e-effort walang effort We understand na may mga tao talagang busy sa buhay, ba? Nag-aaral o kaya naman nagtatrabaho, di ba? May ibang pinagkakaabalahan, yes. Pero kung nakikita mo naman na meron naman siya mga vacant na mga oras, pero he or she doesn't make way talaga para mag-effort na magbigay ng oras sa'yo, for me, that's a red flag. Kasi why? Napakahalaga sa isang tao na meron siyang kasama, meron siyang kausap, lalong-lalo na yung partner niya sa buhay. So, mahirap tumanda na yung kasama mo is hindi willing magbigay ng oras sa'yo. At kapag hindi nagbibigay ng oras sa'yo, malamang nagbibigay ng oras sa ibang tao. Number 3, isa rin sa mga red flag is the lack of priorities. Okay, parang karugtong din siya ng lack of time. Ito naman lack of priorities. Or hindi man lack of priorities, misleading priorities. Hindi mga tamang mga priorities. Kasi tayo sa buhay, marami tayong mga ginagawa, di ba? Like family, work, barkada, di ba? Isama mo pa dyan pag-ML, bisyo, kung ano-anong mga pinanggagawa sa buhay, di ba? Travel, negosyo, kung ano-ano, ang dami nating mga agenda sa buhay. Pero, ang isang tao na hindi ka ginagawang priority at hindi marunong mag-prioritize ng tama, for me, is a red flag. Why? Because, kapag hindi kanya priority, hindi rin siya mag-e-effort para sa'yo. Marami kasing mga tao, yung mas priority nila, yung mga hindi mahahalagang bagay kesa sa atin or kesa sa'yo, di ba? Yung mga taong ganun is talagang red flag yun. Halimbawa, uunahin yung barkada kesa sa'yo. Mas priority yung barkada kesa sa'yo. Halimbawa, uunahin yung barkada kesa sa'yo. Uunahin yung pag-ML kesa sa'yo. Uunahin yung pag-inom-inom kesa sa'yo. Uunahin yung hindi mahahalagang bagay kesa sa'yo. They do not know their priorities or alam nila yung priorities nila pero hindi nila ginagampanan. So, mahirap bumuo ng pamilya kasama ang isang tao who doesn't really know what his or her priorities are. Dapat
alam niya yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 niya. At alam niya na on top of it, after God, is dapat ikaw yung priority niya. Kasi kung hindi kanya priority, paano kayo makakabuo ng maganda at masayang pamilya? Paano nyo ma-enjoy ang isa't isa? 'Di ba? Lagi kong sinasabi na ang mga barkada, ang mga bisyo, 'di ba? Hindi sa lahat ng panahon nandiyan sila. Yung bisyo mo nandiyan lang yan pag may pambili ka. Yung barkada mo madalas nandiyan lang yan kapag masaya ka, kapag may ibibigay ka, kapag nagpapainom ka, kapag may magagandang kwento ka. Pero kapag ikaw ay naghihirap na, kapag ikaw ay may pangangailangan na, kapag ikaw ay may pangangailangan na, alam mo kung sino yung mag-i-stay sa tabi mo, yun yung taong totoong nagmamahal sa iyo. Kaya, kung meron man tayong dapat na ipaprioritize dito sa mundo, yun ay ang taong nagmamahal sa atin. And it's a red flag kung yung taong minamahal mo ay hindi ka binibigyan ng priorities. And it's a red flag kung ang taong minamahal mo ay hindi ka pinaprioritize. Number 4 is a person who is manipulative and controlling, okay? A person who is manipulative and controlling is a red flag. Bakit ba natin nasasabi ito? Maraming mga tao ang nagmamahalang para i-manipulate ang isang tao. Maraming mga tao ang kinukontrol yung desisyon ng isang tao kasi feeling nila gano'n ang pagmamahal. Pero actually, in a sense, it's selfishness. They are trying to manipulate that person. Hindi naman dahil mahal nila yung tao na yun, kundi para sa sarili nilang interest. Kasi yung totoong tao na nagmamahal would not desire everything for his or her own lang. Magde-desire siya ng kasiyahan ng kanyang minamahal. Di ba may mga natatagpuan o nakakasalubong tayo ng mga tao na parang dinidiktahan ka sa lahat ng mga gagawin mo. Di ba? Yun, very controlling. Huwag ganito, huwag ganyan, eto lang dapat, eto lang. Hanggang sa nawawalan ka na ng sense of freedom, nawawalan ka na nga rin ng self-worth, nawawalan ka na ng direction kasi hindi mo na alam kung saan ka pupunta at hindi mo na rin kilala yung sarili mo kasi laging may tao na nagko-control sa iyo. So, yung mga taong too much sa pagko-control sa atin is a red flag. Why? Kasi una sa lahat, hindi na natin may explore yung sarili nating kagustuhan at yung sarili nating mga potential. Hindi na natin makikilala further yung sarili natin. Kasi tayo habang tumatanda, as days go by, mas nakikilala natin yung sarili natin eh. And by making our own decisions, nakikilala natin yung strengths natin, yung weaknesses natin, saan ba tayo magaling at hindi, nakikilala natin yung totoong tayo habang tayo ay nagdedesisyon para sa ating sarili. Pero kapag may isang tao na nagdedesisyon para sa atin at kinokontrol tayo, delikado yun. Dahil parang pinapatay mo yung sarili mo at binabaon mo sa limot at hinahayaan mo yung ibang tao na mabuhay inside of you. Nakakatakot din yung mga taong mahilig mag-manipulate. Kasi ito talaga yung mga tao na wala silang care sa nararamdaman mo, basta sila may ganansya para sa iyo. At ang masakit pa nito, akala mo, ang ganda ng ipinapakita sa'yo, akala mo para talaga sa kabutihan mo, mina-mindset ka nila na eto para sa'yo talaga to, eto para sa ikabubuti mo, eto talaga yung tama. Sineset nila yung mind mo na yun yung tama, pero alam mo sa sarili mo na hindi yun yung tama. And those manipulative people, delikado silang ka-work, delikado silang ka-partner, delikado silang kasama sa buhay. Kasi yung mga tao na yon, deceitful. Hindi mo alam na niloloko ka na pala. Hindi mo alam na ginagancho ka na pala. Hindi mo alam iniisahan ka na pala. At sa huli, ipapalabasin pa nilang ikaw ang may kasalanan at ikaw ang may pagkakamali. So, para sa akin, those people na manipulative and controlling, red flags sila sa isang relasyon. And number 5, karugtong nun is selfishness. Diba? Hindi lang manipulative, hindi lang controlling. Kanina, nasabi ko na rin yung pagiging selfish ng isang tao. Yung lagi lang nilang iniisip yung sila. Hindi marunong mag-give and take. Okay? Sa isang relationship, importante po kasi ang giving and taking. What I mean to say is, hindi pwede na
take ka lang ng take. Hindi pwede na ako lang ang dapat masaya dito, ako lang dapat ang masunod dito, ako lang to lahat. No! Dapat you should also be willing to sacrifice, mag-give doon sa partner mo para ma-enjoy niya rin yung relationship na meron kayo. Kasi sa isang relasyon, there are two individuals, alright? Hindi 3, hindi 4. Sa isang relasyon, may 2 individual. And both of you should make each other happy. But how can you make each other happy kung isa lang lagi ang nasusunod? Kung isa lang lagi ang tama? Kung isang lang lagi yung binibigyan ng oras? Siya lang lagi. Samantalang yung isa, effort na mauubos na siya sa kaka-effort niya. Well, dapat sa isang relasyon, it's a give and take. At red flag para sa akin, yung mga taong selfish, yung mga taong hindi iniisip yung nararamdaman ng kanyang partner. Basta siya magdedesisyon lang. At higit sa lahat, yung mga taong hindi iniisip kung masasaktan ba yung partner nila o hindi sa mga gagawin nilang actions. Diba? Like for example, manluloko. Like for example, mag-cheat. O kaya naman makikipag-text sa ibang tao, makikipagkita sa ibang tao, makikipag-inuman sa ibang tao, makikipag-video call sa ibang tao, at kung ano-ano pang mga gagawin na hindi nila naiisip kung masasaktan ba yung partner nila o hindi. Those are selfish people. Lalong-lalo na kapag alam nyo na, uy, nagsabi na yung partner ko sa akin na nasasaktan siya kapag ginagawa ko to. Tapos ginagawa mo pa rin. That's selfishness. Kasi iniisip mo lang yung makakasaya para sa'yo. Iniisip mo lang na tama ito para sa'yo. Pero hindi mo iniisip kung nasasaktan ba yung partner mo sa ginagawa mo. So, for me, no, and red flag yung mga taong selfish. Dahil kahit kailan, hindi ka mag-e-enjoy sa isang relasyon na yung partner mo is too full of himself or herself. Yung puro sarili niya lang iniisip niya at hindi niya iniisip yung mararamdaman mo. Number 6 is history of cheating. Okay? Red flag, syempre, yung mga taong may history of cheating. Hello? Diba? Common na yan para sa ating lahat. Kapag ang isang tao ay manloloko, malaki ang posibilidad na lokohin ka rin niya. Pero naniniwala rin naman ako na hindi totoo yung kasabihang always a cheat or once a cheater is always a cheater. Pero hindi rin naman ako naniniwala sa kasabihang once a cheater, always a cheater. Kasi naniniwala pa rin ako that at the end of the day, lahat tayo habang humihinga, habang nabubuhay, may pag-asang magbago. Okay? Nandoon pa rin ako sa brighter side na okay, kahit gaano man ka-worst ng isang tao, pero pwede pa rin siyang magbago kung gugustuhin niyang magbago. Pero kapag ang isang tao rin ay may history of cheating, red flag na yon, automatic. Ibig sabihin, kinakailangan mong mag-take caution, kinakailangan mong mas mag-ingat, kinakailangan mong mas tignan yung relationship ninyo at bantayan. Kasi yung tao na yon ay may history of cheating na not necessarily na dapat hindi mo na siya papasukin sa buhay mo kasi unfair naman yun, 'di ba? Lahat naman tayo nagkakamali sa buhay. Pero yung paulit-ulit na nagkakamali at parang sakit niya na yung pag-cheat at pagloloko, it's really a red flag. Hindi ibig sabihin na hindi mo na siya papatulan o hindi mo na siya sasagutin, wala na siya pag-asa. But ibig sabihin na may red flag is malaking warning yon na dapat bantayan mo yung relationship na meron kayo. Kasi most probably nga, magagawa niya pa rin yon. Bakit ko nasabi yon? Kasi yung mga niloko niya nung una, minahal niya rin naman yun eh. Parang ikaw ngayon, 'di ba? Mahal ka rin niya ngayon. Yung niloko niya nung nakaraan, ganun din naman yung pagmamahal niya doon sa niloko niya nakaraan. Gets mo ba? 'Di ba? Kung feeling mo love ka niya ngayon na hindi ka niya lolokohin, well, nung time na nagloko siya in the past, ganun din yung nararamdaman niya doon sa niloko niya. Love niya rin. 'Di ba? Kaya hindi ka pwedeng makampante kapag ang iyong karelasyon ay may history of cheating. Lalong-lalo na kung yung history of cheating na yan ay nangyari din sa inyong relasyon. Like for example, niloko ka na niya in the past. Hindi ko sinasabi na mag-overthink kayo, na lolokohin ka rin niya ha. No. But I am just saying na red flag yun. It's a warning for you na mas mag-ingat ka at mas maglagay ng boundaries sa relationship ninyo kasi kung nagawa ka niyang
lokohin before, ba't hindi niya magagawa ngayon? 'Di ba? Kung nagawa niya yun noon, at tapos mas kampante ka pa ngayon, mas maluwag ka pa ngayon, talagang mas mawawalan talaga ng pag-asa ang relationship ninyo. Kaya nga, ako talaga, as much as possible, I advise you na kapag ang isang tao is paulit-ulit ka ng niloloko, mag-isip-isip ka na talaga. Kasi baka kinakailangan mo ng bitawan yan. Mahirap kasi gamutin yung mga taong Makati. Sa totoo lang. 'Di ba? Mahirap silang gamutin. I mean, ang hirap nilang patinuin. Kasi iba yung mindset nila. At saka yung iba talaga, kahit na anong sermon mo sa kanila, kahit anong iyak mo sa kanila, hindi talaga sila nagbabago, guys. 'Di ba? Parang may something talaga sa kanila. Ang hirap. Kaya, kung kayo ay sawang-sawa na sa ganun, pwede naman kayong bumitaw. Pwede namang bitawan yung relationship na paulit-ulit na lang kayong sinasaktan. Ang cheating kasi, mahirap damdamin. At ang cheating ay mahirap kalimutan. Ang cheating ay mahirap lunukin. Kasi lagi ko tong sinasabi na ang cheating is not just about niloko ka ng isang tao. Kapag ikaw ay naging biktima ng cheating, you are already questioning yung self-worth mo. Kino-question mo rin kasi yung pagkatao mo kapag niloko ka eh. Hindi lang yun yung point na pinagsinungalingan ka. Pero yung point na kulang ba ako? Bakit nagloko sa akin tong partner ko? Anong mali sa akin? Ganun yung nagiging reaksyon ng mga taong niloloko. Hindi lang yung dahil nagtaksil ka, hindi. Kasunod nun, i-question mo na yung sarili mo, baka may kulang sa akin, baka may pagkakamali sa akin kasi nagloko yung partner ko. Kulang pa ba yung binibigay ko kasi nagloko yung partner ko? Ang lala nung nadudulot ng cheating. Kasi hindi lang relationship ninyo ang naaapektuhan, pero yung pagtingin ng taong niloko mo sa kanyang sarili. Bumababa yung kanyang pagtingin sa kanyang sarili, nawawalan siya ng confidence, nawawalan siya ng self-esteem, nawawalan siya ng pagpapahalaga sa sarili niya kasi feeling niya, despite everything na ginawa niya, kulang pa rin siya. Kaya guys, kung meron man talaga tayong iiwasan sa isang relationship, yan na yung issue ng cheating. Please lang, maglagay kayo ng maraming boundaries in your relationship to avoid this one. Number 7, isa rin sa mga red flag ay jealousy and insecurity that leads to obsession. Diba? Jealousy and insecurity that leads to obsession. Yung pagiging mas seloso o selosa ng isang tao, kalakip nun is pagiging sobrang insecure ng isang tao, at dahil insecure siya at nagsiselos siya, there is a part na nagiging obsessed na siya sa'yo. Delikado yung mga taong ganon, red flag yun. Kasi guys, ang hirap din makisama sa isang tao na puro selos ng selos ng selos ng selos, diba? Well, kung legit naman talaga yung kinasiselosan niya, talagang may dapat ayusin sa relasyon, may dapat ayusin sa'yo. Pero kung hindi naman legit yung mga pagsiselos niya at napakamaliliit lang naman ng mga bagay, mukhang may problema na sa tao na yun. At mahirap pakisamahan yung mga taong seloso o selosa kasi malaki yung problema nila sa kanilang self-worth. Malaki rin yung problema nila sa kanilang sarili. Na yung problema nila ngayon, nadadala nila sa relasyon ninyo. At nasisira yung relasyon ninyo, inaana yung relationship ninyo dahil sa salitang selos. And normal lang naman ang selos sa isang relationship. Yes, it's true. Normal lang yun. Kapag ang isang tao hindi nagsiselos, parang hindi rin siya nagmamahal, di ba? Pero ang isang tao na nagsiselos na lang kahit sa mga maliliit na mga bagay at sa mga bagay na dapat hindi pagselosan, ay ang mga tao na may problema na sa kanilang sarili. And again, mahirap pagkasamahan yun. Kasi parang kang nakakasakal, di ba? Minsan meron ka lang kausap mo lang pinagseselosan agad. Di parang wala ka nang pwedeng kausapin sa mundo. Nawalan ka na ng freedom sa mundo, di ba? O kaya naman kahit minsan pinsan mo, o minsan girlfriend mo, or kapwa mo babae na kaibigan mo lang naman talaga, best friend mo, pinagseselosan pa rin. Minsan magulang pinagseselosan pa rin, di ba? Ang hirap gumalaw sa ganun. Kasi mahirap yung isang taong hindi ka nasusuportahan sa relationship mo sa ibang tao. I mean, before ka naman yan naging boyfriend o girlfriend o asawa,
Isa siyang anak sa kanyang mga magulang. Kaibigan din siya sa kanyang mga kaibigan. Katrabaho siya sa kanyang mga katrabaho. Meron din siya iba't ibang relationships at mahirap mapunta sa isang relasyon na tinatago ka lang kasi sobrang seloso or sobrang selosa. Dapat sa isang relasyon, matuto rin tayo na bigyan ng sense of individuality ang isang tao and sense of freedom. Na bigyan natin siya ng time to also explore and cultivate yung relationship niya sa labas ng relasyon na meron kayo. So, therefore, yung mga taong seloso at selosa, karaniwan, hindi lahat pero karaniwan, may problema din yan with the word insecurity. Nai-insecure sila, kaya madalas, kahit hindi na lang dapat pagsiselosan pa rin nila. At ang pinakamalupit dyan is kapag nag-lead na yan sa obsession niya sa'yo. Hay, nako, delikado yung relationship na ganyan, na obsessed na sa'yo, na parang ikaw na lang yung buhay niya, ikaw na lang yung mundo niya, ikaw na lang lahat-lahat sa kanya. Yung too much, yung sobrang ganon, delikado din yun. Kasi nakakasakal yun, guys. Parang hindi mo na makita yung sarili mo, hindi mo na magawa yung mga gusto mo. Para kang nasa loob ng rehas, kahit pa may taong nagmamahal sa'yo. Yun yung feeling ng isang taong minamahal, ng isang taong obsessed. Kaya dapat, yung mga ganong tao, red flag para sa atin yun. Tama lang na nagbibigay sa'yo ng oras, pinapahalagahan ka, pero pangit sa isang relationship yung ikaw na yung gagawing mundo at ikaw lang ang gagawing mundo. Wow. Sobrang nakakasakal sa isang relasyon yun. At sobrang nakakawalan ng freedom yun. Feeling mo isa kang ibon na nasa hawla na hindi makalipad-lipad kasi may isang taong laging nagbabantay sa'yo. At 'di ba, lagi ngang merong crime of jealousy. Ito hindi ko naman kayo pinapa-overthink, 'di ba? Pero may sinasabi tayong crime of passion, 'di ba? Yung nagli-lead na sa mga kung ano-anong hindi maganda, murder, massacre kasi sobrang seloso, sobrang selosa. Naku, sana wag naman mangyari sa inyo 'yun. Kaya red flag tayo sa mga tao na sobrang obsessed, ganon. Number 8 is this. Isang red flag din ng anger issue. Ang taong magagalitin at ang taong galit sa mundo lagi, 'di ba? Nakakainis actually kasama yung mga taong laging galit, 'di ba? Lalong-lalo na yung mga maliliit na bagay at hindi naman dapat magkagalitan pero galit pa rin sila. 'Di ba? Kasi nakaka-bad vibes 'yon. Nako, nakakahawa pa naman yung galit. Ako personally, isa ito sa mga bagay na ayaw ko sa isang tao, yung magagalitin. Kasi ako, pasensyosa akong tao eh. Hindi naman ako super bait, pero feeling ko mabait naman din talaga ako. Pero kapag ang isang tao ay magagalitin, nakakasira kasi siya ng araw, nakakasira siya ng mundo. 'Di ba? Yung laging sumisigaw, laging pinagmumura ka, laging konting bagay na pwede naman mapag-usapan at maayos, pinapalaki niya. Yung parang araw-araw gusto mo lang naman maging light yung mood mo, gusto mo lang maging stress-free, gusto mo lang naman na maging masaya, kaya ka nga nagrelasyon. Pero yung taong karelasyon mo naman is laging magagalitin at laging may galit sa mundo. So, ang hirap ng ganon. Kayo, talagang bumili kayo ng isang lalaki or isang babae na pasensyoso, pasensyosa, kayang magpigil, kayang magtimpi, yung kaya nilang pag-usapan yung mga bagay-bagay, kaya nilang i-communicate ng maayos, hindi yung mga tao na sa konting kibot lang galit agad. Kasi kawawa ka kapag ganun yung napangasawa mo, kawawa ka kapag ganun ang naging jowa mo, na laging galit sa mundo, kasi mahahawa at mahahawa ka sa kanya. And isa pa, your joy will also be stolen. Mananakaw din sa'yo yung joy mo eh. Yung minsan pagising mo sa umaga, masaya ka naman. May mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo. Tapos pag na-meet mo siya, biglang nawawala yung saya na yun, tapos napapaligtan ng galit. Kaya nga importante talaga that we find a person na magaan kasama. Pero yung mga taong magagalitin sa mundo at maraming mga dinadamdam, parang maraming hugot, red flag yan. Yung mga ganong tao, hayaan mo muna silang gumaling sa sarili nila kaysa papasukin mo sila sa buhay mo at ikaw ang pagbuntungan ng galit nila. Number 9, ayan, isa rin sa mga red flag is yung taong unwilling to compromise. Ibig sabihin, hindi siya willing na mag-compromise. What I mean na mag-compromise is minsan baliin yung mga prinsipyo at kagustuhan niya para maging masaya ka. In a sense, para rin siyang give and take relationship, di ba? Kasi alam
alam nyo sa relasyon talaga ha, ito natutunan ko to lalong-lalo na sa marriage. May mga bagay ka talagang kailangang i-compromise kasi kahit na hindi ikaw yon at kahit na hindi mo gusto yung bagay na yon, kailangan mo i-compromise kasi yun ang kailangan ng partner mo. Like for example, ito very simple na lang. Like for example, sa kwarto, gusto ko sa kwarto, sa bed magulo lang, di ba? Kasi naiinis ako na parang matutulog ka, di ba? Guguluhin mo yung lahat. Tapos paggising mo, liligpitin mo na naman. Tapos namaya matutulog ka, guguluhin mo na naman. Although dapat naman talaga nililigpit yung higaan. Pero ayoko nga eh. Gusto ko magulo lang siya. Para anytime na mahiga ako, magulo lang siya. Kasi guguluhin ko naman siya. Pero itong napangasawa ko, napakalinis niya pagdating sa kwarto na kailangan talaga maayos yung mga unan, kailangan maayos yung mga kumot, kailangan maayos, malinis talaga, organized, ganon. So, in short, organized siya, ako disorganized. So, may mga bagay na hindi ako yon at mga bagay na ayaw kong gawin, pero I need to compromise kasi mahal mo yung tao and you need the relationship to work out. So, sa isang relasyon, kaya nga importante ang give and take is someone has to compromise. At yung someone na yon, hindi rin pwedeng siya lang lagi. Dapat dalawa kayo, willing kayo to compromise yung mga prinsipyo ninyo, willing din kayong i-compromise sometimes yung mga standards ninyo o yung mga paniniwala ninyo, yung kultura ninyo, yung habit ninyo, yung disciplines ninyo. So, natutunan ko na kapag willing akong i-compromise yung ilang mga bagay para sa ikasisiyan niya, nagiging maayos yung takbo ng relasyon. So, it's a red flag kapag ang isang tao ay unwilling at ayaw mag-compromise. Yung gusto niya talaga, eto talaga yung masusunod, eto talaga yun, diba? Na parang hindi mo talaga mababali yun. Mahirap ka usap at mahirap kasama yung mga taong ganon. Kasi sa isang relasyon, you are two different personalities eh. Wala namang nagre-relasyon na parehas kayo sa lahat ng bagay eh. Walang ganon. Imposible yun. Sa isang relasyon, talagang marami kayong pagkakaiba. At madidiscover nyo pa yung marami yung pagkakaiba habang kayo ay nagsasama. At habang kayo ay nagsasama, nakikita nyo yung mga pagkakaiba ninyo, dapat both of you are willing to compromise and meet in the middle. Yun yung sinasabi ko. Kasi pag hindi, lagi kayong mag-aaway kasi hindi nga kayo marunong mag-compromise. So, para sa akin, red flag ang isang tao that is unwilling to compromise. Kasi ibig sabihin, hindi rin siya willing magsakripisyo. Hindi siya willing magsakripisyo kasi iniisip niya lang yung sarili niya at hindi niya iniisip yung ikaw, yung kapakanan mo. And number 10, last on our list for today's video is mga sinungaling. Okay? Red flag yung mga taong sinungaling, liars, di ba? Yung mga tao na huling-huli mo na, lalong-lalo na yung mga ganun, di ba? Huling-huli mo na, magsisinungaling pa. At yung mga taong kahit hindi mo pa nahuhuli, pero nahuli mo na rin sa mga susunod na panahon, tapos na-discover mo nagsinungaling nga talaga siya, yun ay mga taong red flag. Lalong-lalo na kapag paulit-ulit silang nagsisinungaling. Ako naniniwala ng isang tao kapag nagsisinungaling siya sa mga maliliit na bagay consistently, most probably, may mga malalaking bagay din niya na pinagsisinungalingan at may mga malalaking bagay din niya na itinatago sa iyo. So, ang isang taong sinungaling is a red flag. Diba? Lalong na yung mga nagsasabi na nung nililigawan ka, single sila. Tapos malalaman mo, taken pala. Nako, big check ng red flag yun. Diba? Tapos yung mga nagsasabi na overtime lang kami sa work. Pero yun pala, nakauwi na lahat. Siya lang ang hindi. Nako, ang laking red flag nun. Diba? Yung nagsisinungaling na nagsabi na wala pa kaming sweldo. Pero nagsweldo na pala, ginasto sa iba. Naku, ang laking red flag nun. Diba? Ang laking red flag na hindi niya sinabi yung past niya. Daming kasinungalingan. Yung taong sinungaling, ang hirap pagkatiwalaan. At kapag ang hirap pagkatiwalaan ng isang tao, ang hirap i-work out ng isang relationship. Kaya no talaga tayo sa mga taong sinungaling, lalong-lalo na yung mga taong naging habit na ang pagsisinungaling. One fact is that lahat naman ng tao at some point ay nakapagsinungaling na. At naniniwala ako na even yung mga white lies, it really exists regularly. Pero yung mga taong nagsisinungaling, alam naman natin na yung white lies is, that's really part of our lives. Diba? May mga maliliit talaga mga bagay na parang hindi mo siya masabi na sobrang totoo talaga. Minsan kina-cover up mo siya with something that is lying. And wala namang taong hindi nagsisinungaling eh. Pero yung isang tao na nagiging habit niya na nga ang pagsisinungaling, lalong-lalo
lalo na yung mga information na yun is very crucial sa isang relationship, yung mga tao na yun is dapat talagang bantayan at isang malaking red flag. Kaya sa una pa lang, pag nandiligaw pa lang sa inyo ay nagsisinungaling na, asahan mo pag sinagot mo, mas magsisinungaling yan. At kapag magjowa pa lang kayo, ang dami ng kasinungalingan, umasa ka na kapag kasal na kayo, mas marami pang kasinungalingan yan. Unless talagang magbago sila at mapag-usapan ninyo kung ano yung nagiging ugat ng pagsisinungaling niya at kung willing siyang baguhin yung part niya na yun. So, yan guys, ang mga red flags natin for today's video. Yan ang mga common red flags sa isang tao o sa isang relasyon. Sana may natutunan kayo para naman hindi kayo laging go, go, go lang sa isang relasyon na kapag tumibok ang puso, this is it. Wag ganon, di ba? Wag yun kapag tumibok ang puso, go, go, go ka na agad. Hindi dapat puso ang laging nasusunod sa atin. Gagamitan nyo yan ng utak, guys. Gagamitan nyo yan ng isip. Dahil kapag puro puso lang, madidisgrasya talaga kayo. Gamitan nyo ng isip, gamitan ninyo ng mga mata na makita at marinig din ninyo yung mga red flags na yun sa inyong relasyon. Kasi mga red flags, hindi yan inilagay sa relasyon natin para maging KJ. Diba? Parang iniisip natin, ay ayoko pansinin yung red flags na yan sa isang relationship kasi magiging single lang ako forever. Hindi ganun. Yung mga red flags na yan, ay nakikita natin yan para mas mag-ingat tayo sa mga desisyon natin sa isang relasyon. Hindi yan inilagay dyan para ikapahamak mo. Nilagay at nakikita natin yung mga red flags na yan sa isang relationship para tayo ay magdahan-dahan at mag-isip ng lubusan ng mga next steps natin kung dapat ba talaga nating ilaban ng isang tao na to o dapat na nating bitawan. And most probably, yung mga taong napakaraming red flags sa isang relationship ay ang mga tao na dapat hindi na i-pursue. Bakit ka nga ba bubunot o dadampot ng isang bato na ipupukpok mo lang din sa ulo mo? Samantalang may mga taong willing kang mahalin ng totoo, tapat, at laging nandyan para sa'yo. So, thank you so much everyone and see you on my next video. Again, don't forget to subscribe and follow nyo po ako sa aking mga social media accounts, Facebook, TikTok, YouTube, and anywhere around the universe. Thank you guys! At laging tatandaan, ikaw ay mahalaga at kamahal-mahal.